Hello! Magandang umaga. Na-miss nyo ba tong pwesto ko na to? Kasi ano actually may video na akong pang umaga na shoot ko sa baba. Mas juicy tong itong update kaya pinilit kong i-record uli, no? So actual na ah 16 April 16 ngayon talaga. Mga mga siguro alas 4 ng madaling araw. Anyway, mga kababayan ko, so shoutout muna kay Sir Mark Stephen Felipe, si Archmark Studio yon. Kasi nandito yata siya sa SMX sa Manila. No? SMX Convention Center. A-attend siya ng National Convention ng mga Architects. Mga bigatin ng mga nakikinig sa akin, mga architect, mga lawyer, 'di ba? Kaya itong pangit kasi pagka mga matatalino yung nanonood sa'yo. Alam mo yung hirap kang magkamali. Pag nakapagsalita ka ng sablay, pwede kang yariin, di ba? Unlike yung sa kabila, mga bobo yung mga nakikinig. Kain lang ng kain ng Dito, kailangan pag-isipan mo yung sasabihin mo. Anyway, kagabi, nag-live si Idol. Tapos ito yung nasa siya nasa Hotel Supreme Convention Plaza. Ito siya Ando siya sa Baguio. May ginagawa ka nito lagi sa Baguio, no. Ang akala ko uwi na naman siya doon sa magulang magulang niya, pero sa Baguio siya. Now, may mga pinagsasabi siyang kontrobersyal kagabi, no. Unahin natin itong ha? Wait lang. To. Nag-aano na naman siya uli. Nagsasalita na naman siya ng kung ano-ano kagabi. Unahin natin 'to. Diyan. Umiikot ang mundo. Wala ako sasabihin, Ulitin natin umiikot yan. Umiikot ang mundo. Wala ako sasabihin pangit sa kanila. Pero pag may narinig tayong konti na pangit na sinabi nila, ay di kasuhan. Oo, hindi tayo natatakot. Tatampo, buong buo yung bayag natin. Di ba? Ganyan din ang sinabi mo noon. Ibig sabihin, no, hindi, may power ka naman talaga magkaso. Kaya lang, I don't believe na maisisingit mo yan sa sobrang daming mong kailangan asikasuhin ngayon. Kaya feeling ko itong pagsasalita mo na to, to suppress yung mga tao na hinahayag yung mga totoong nangyayari. Tsaka itong pananalita mo na to, feeling ko lang speculations ko lang, parang ang goal nito, maipakita mo sa mga supporters mo na on top ka pa rin. Kahit alam natin yung situation. Diba, Tito Norman? Diba? Ano naman yan, yung power ng pagkakaso kasi lagi naman nandyan yan eh. Baka mamaya may masabi nga naman sa'yo libelous at karapatan mo yun. Pero ngayon, by way of saying it, yung uulitin mo, ina-attempt mong isuppress yung paglabas ng information eh. Kaya umiikot yan. Umiikot ang mundo. Wala ako sasabihin pangit sa kanila. Pero Yung sinasabi mong pag-ikot kasi ng mundo, ano alam mo kung ba't mabilis yung pag-ikot? Sometimes kasi kahit hilaw, pinipilit mo on top ka pa rin eh. Tapos biglang manatili ka muna sa ilalim kasi katulad nun nung nasa ilalim ka, nakulong ka, nung nakalaya ka pinipilit mong umibabaw uli kasi pilit mo kasing hinihinog sa pilit yung sitwasyon eh. Kaya ang tendency, mabilis din ang itong nangyayari kasi sa iyo, Tito Norman, 'di ba? Kung may isip mo simula nung lumaya ka, I think nakulong ka ng almost 4 years, 'di ba? Hindi kumpleto 3 years tapos hindi kumpletong isang taon. Nakulong ka noon then nung lumabas ka,
may mga biyaya ka pang na-receive sa mga supporters mo eh. 'Di ba sila Chili Tita, Kabatingan, sila ano. Itong nangyari sa'yo, ito na yung papunta ka na sa ilalim, 'di ba? Huwag mo na munang palitawin na may darating pa na kailangan ikaw muna magbayad, man. 'Di ba? Kasi alam mo din naman sa sarili mo na marami ka din naman nagawa. Yung pag-turn ng tide ay turn mo ngayon. Don't make it appear na na paangat ka. 'Di ba? Kasi nagkamali ka talaga nung nakalaban mo si Tito MG. Tito MG. 'Di ba? Kasi yun yung sinasabi na kahanap ka ng katapat. Ano naman to isa? Parang ano buko. Oh. Sabi ni Rich Kid USA, sabi ng Bombay, siya daw nagpahuli kay Susan Yance. Ah? Ano na natin yan? Let go na natin yung issue na yan. Doesn't matter kasi sa case mo ngayon, doesn't matter kung ikaw na yung nagpakulong o hindi eh. Kasi mas may bigger problem pa na dapat asikasuhin. 'Di ba? Kaya siguro yung maidi-defend itong issue na to, yung kung sino nagpakulong. Although na pwede nating aralin yung facts, kaya lang hindi siya hindi siya worth it na pag-usapan eh. Kasi pointless din eh. Haba nga ng buko. Oh. Sabi ni Rich Kid USA, sabi ng Bombay, siya daw nagpahuli kay Susan Yance. Ah? Eh di wow. Paano nila ipahuhuli? Eh nakita nyo ba yung mga post ni Susan Yance? O pati ba nga screenshot ng usapan nila di food poison nando doon? O ano ngayon? Di ba pwede yon? Kahit na may usapan na ganon. Eh syempre, nung time na yung kakampi siya eh. Ikaw marami ka nag-leak na audio, di ba? Tapos ngayon yung mga kausap mo doon sa leak audio, tinatanggi mo. Di ba? Yung katulad dun sa yung nasa BJMP ka, di ba? Kausap mo doon sila Makmak Pablo yung nasa kulungan ka. Ngayon tinatanggi mo na eh. Sila Sarnasukir nandun. Ma'am Victoria. Tinatanggi mo na ngayon, min eh. Doon kay Ma'am Victoria, tinanggi mo ba si Ma'am Victoria? Hindi pa na itatanong. Pero I'm so sure, itatanggi mo din yun. Nakausap mo din yun eh. Hindi, parang kalimitan nahihirapan na akong hanapan ng lohika yung minsan sinasabi ni Tito Norman, Kaya pinost ko na. Pinost mo na, nakita din naman kasi namin yun. Para kasing pinalalabas mo na ikaw exclusive. Diba? Pati yung usapan nila ni food poison nando doon. Di ba? O tapos saan sinasabi nila we need you. Binobola pa. Nakakulong na yung tao, binobola pa. No! Yung time na yung conversation na yun na we need you, kita mo? Hindi yun yung time na nakakulong siya. Siyempre, yun yung time na magkakaisang side. Ano ba naman to si Tito Norms? Ulitin natin. Mas matindi. Basta ako wala akong sasabihin sa kanila. Ituloy nila yung kayabangan nila. Ganun lang yun. Pero, hindi ko sila atrasan. Ganun lang yun. Hindi talaga kasi no choice ka, kailangan mo harapin eh. Ituloy nila yung kayabangan nila pero ako wala akong sasabihin pangit. Wala akong pakialam sa kanila. Basta hintayin na lang din nila yung para sa kanila. Ganun lang yun. Ay, ginamit mo daw yung yung sa thumbnail mo, galing kay Puginius yun. Tinanggal mo lang yung watermark.
Norman Mangusin may witness na laban kay Fujinius. Lagi to, no? Ilang beses niya na sinabi to eh. Kay Attorney Food Poison. Ulitin Alam nga mo, natin. boss, ano na balita kay Attorney Food Poison? Alam mo, sa totoo lang, magkakaalaman sa mga darating na araw. Actually, ang daming mga nagsasampa ng kaso na kay Food Poison dahil tinumbok na kung sino siya. Oo. Merong isang witness na tumumbok na, so sinampahan na siya ng kaso, plus may witness na magpapatotoo na siya yon. Halatang medyo nabubulol siya, no? Feeling ko nagko-compose ito ng story on the spot eh. At yung witness na yon malapit sa kanya, kumbaga talagang nakasama niya sa loob ng bahay. At baka pagtuturo sa kanya na, oh, siya ho talaga yan, nandun ako nung kinreate niya yan. So, Wala, ano to. Sablay ito. marami magsasampa ng kaso sa kanya. Si kay Food Poison, oh. Hanggang ngayon, ano, men, ewan ko ba? Tingnan natin, ano, kung ano yung... Pero dito, men, parang nalalabuan ako dito. Ito, ang sabi dito ni, ano, may ilalaglag na kaibigan ni Gusyante at PNP General dahil ayaw na magpautang. Patanong eh. Siguro humihingi siya ng tulong, no? Ayon dito sa post ni Pujinius, sabing ganun kasi, Norman Mangusin may ilalaglag na kaibigan ni Gusyante at PNP General dahil ayaw na magpautang. Oo, feeling ko kasi parang may inaano siya dito eh. Tama ba yung term na binablackmail? Parang may pinariringgan siya dito eh, pakinggan nyo. Ito yung parang tumatak sa akin kagabi pa eh. Alalagay sa malaking kahihiyan. You Oh, know, parang sasabihin niya na malalagay sa malaking kahihiyan eh, siguro ayaw nga ng itong no, sabi ayon kay Pujinius ayaw na magpautang. Kasi ano to eh, parang yung timing niya kasi biglang sasabihin niya ito, ipaparinig niya na may ilalaglag siya. Tamo ha? meron dito, malalagay sa malaking kahihiyan. Oo. Oo, malalagay sa malaking kahihiyan. Kumbaga, enough na. Kumbaga, ayokong kumibo dahil may pinagsamahan, Oh. pero sa tingin ko, nararapat na siyang ilagay sa malaking kahihiyan. Bakit naman? Dahil hindi ka tinulungan? Yun ang sinabi ni Pujinius dito eh. Parang out of nowhere, biglang may ilalaglag ka. Dahil hindi mo nakuha yung gusto mo. Naku, delikado pala maging kaibigan to si ano eh. Si Tito Norms eh. Negosyante. Sino bang kaibigan nito negosyante? Alex Pabella? Hindi, kasama niya lang sa ano eh. PNP General, ang bet ko lang ha, yung baka yung nagsampa sa kanya ng kaso si Colonel Maralag baka. Kasi 'di ba parang sinampahan siya ng kaso dahil yung kung ano nung pinagsasabi niya, 'di ba? Yung negosyante, Alex Pabella ba? Tingnan natin sa susunod ano, pero nagde-defend pa rin si Sir Alex Pabella dito eh. I don't know no kung recent, kung ano yung tingnan natin no. Exciting yung mga susunod na araw eh. Nararapat na siyang ilagay sa malaking kahihiyan. Palagay ko, I need to speak. Suddenly ano, biglang need mo na mag-speak nung gipit na. Di ba? Kailangan na natin magsabi. Ayun. Baka maraming magulat pag ako nagsalita na. Pero tsaka na. Di ba? Okay na yun. Tahimik lang tayo. Cool. Wala tayo sinasabing pangit. Basta Wala naman sinabing PNP General or negosyante eh. Saan nakuha ni Pujinius yung ano? Ilalaglag na kaibigan negosyante at PNP General dahil ayaw na magpautang? Sabagay, patanong ano? Ba't suddenly may ilalaglag ka? Dahil hindi mo nakuha yung pabor? Mukhang malaki ang magiging problema mo dito, Tito Norms.
Baka mamaya powerful yan. Manganib ang buhay natin dyan, men. Pinablik mo pa. Siyempre, maku-curious yung mga tao. Mag-i-speculate. Parang, ano yun, no? Act of desperation eh. Ay, meron pa pala isa. Dito ako natawa eh. Dito ako natawa. Di ba? Have you got, may kopya ka na ba ng PSA mo? Ako na nakakaalam nun. Anong pakialam nyo ron? Oo. Ipoprovide namin yung gusto namin i-provide. Oo, wala kayong... By saying na ipoprovide namin yung gusto naming i-provide, mukhang taliwas yung ipapakita nila sa, sa korte eh. Pwede nyo naman sabihin, may PSA ako at yun ang ipoprovide namin. Pero by saying na ipoprovide namin ang gusto naming i-provide, mukhang may alternative silang ipoprovide eh. At tingnan natin, baka maging successful yun. Di ba? Di ba? Di ba? Have you got, may kopya ka na ba ng PSA mo? Ako na nakakaalam nun. Anong pakialam nyo ron? Oo. Ipoprovide namin yung gusto namin i-provide. Oo, wala kayong pake. Oo. Nakakahiya lang kayo pag nakapag-provide kami. Yun. Gano'n kasimple. Siya nga. Di ba? Feeling ko ipoprovide dito yung lumang hawak niya eh. Kaya lang, syempre, pag kinwestiyon yung, yung, or may certificate na galing PSA na canceled na yon. Oo, yung po-provide mo, legit na galing PSA yon. Kasi yun yung pinapakita mo dati, di ba? Yung katabi ng passport mo. Pinakita mo yung passport mo, pati birth certificate mo. Yun ang pagkakamali mo eh. So, kung titingnan mo, legit naman yung birth certificate. Kaya lang, yung hawak mo na yun, canceled eh. Pag yun ang pinasa mo, at nagpasa yung kabila ng certification na canceled yun, yari ka. Diba? Mukhang, magiging, ay, meron pa pala. Ay, di, ito na yung buong live eh. Yan na yung live. May sinasabi ito na makakarma daw yung, ako hindi kita inaaway ha, kakampi nga kita eh. Di ba? Bibigyan mo pa nga ako ng MacBook, di ba, sir? Di ba? Curious ako sino kaya yung parang ilalaglag niya, Paano message ko nga si Puginius, bakit mo nasabing general or negosyante yon? Sa bagay, hindi ko naman napanood, baka nabanggit niya ba sa live? Yung mga nakapanood na live kagabi, nabanggit niya ba yon? Tinatamad kasi akong panoorin kasi syempre may mga bati-bati pa. May mga sa bagay na-extract naman ni Puginius yung mga importante eh, na topic na na-cover natin ngayon eh. So anong tingin nyo dito mga kababayan ko? Ano ba yon? Sino kaya yung yung ilalaglag na yon? Tsaka ang isa pang ano kaya yung ipapasa nila? Kasi ang sabi niya, ipapasa niya daw yung gusto niyang ipasa eh. Anyway, so, ay ipoprovide namin ang gusto namin provide. Ulitin natin yun ha. Yung kinakamusta yung PSA niya. Di ba? Have you got, may kopya ka na ba ng PSA mo? Ako na nakakaalam nun. Anong pakialam nyo ron? Oo. Ipoprovide namin yung gusto namin i-provide. Oo, wala Diba? kayong pake. Ipoprovide daw. Di eh. Yung korte kasi may pake yun eh. Kung ano yung ni-request nun, yun ipapakita mo dapat. Diba? Well, tingnan na natin Andiyan na yung araw. So magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan ko.